May mga sasakyan na kahit ipikit mo ang mga mata mo, malalaman mong nasa Pilipinas ka. Hindi dahil sa logo, hindi dahil sa makina, kundi dahil maririnig mo. Kaya ba ito? Isa sa pinakakilalang sasakyan sa buong mundo. Pero ang tanong, paano naging hari ng kalsada ang isang lumang military jeep? At bakit hanggang ngayon, kahit ilang dekada na ang lumipas, wala pa rin kayang pumalit sa lugar nito sa puso ng mga Pilipino? May tropa ka na ba na lumipat ng bahay? Tapos, iniwan lahat ng lumang gamit? Ganito ang nangyari pagkatapos ng World War II. Umalis sa mga Amerikano, pero naiwan ang libu-libong Willys Jeep. Sa kanila, surplus lang. Sa Pinoy, huwag mo itapon, may pakinabang pa yan. Diyan talaga tayo magaling eh. Kung ang ibang bansa nakakakita ng scrap, ang Pilipino nakakakita ng negosyo. Binili ang mga lumang jeep, pinahaba ang katawan, dinagdagan ng upuan, nilagyan ng bubong. Wala, may pampasaherong sasakyan na. Maraming talyer ang gumagawa noon. Pero may isang pangalan ang naging alamat, Saraw Motors. Kung may Hall of Fame ang jeepney, parang Michael Jordan nito ang Saraw. Hindi man sila ang unang gumawa, sila ang nagpasikat. Hanggang sa naging simbolo ng Pilipinas ang disenyo na halos lahat ng Pinoy ay kabisado. Hindi ito kotse na isinilang sa factory ng isang malaking dayuhang kumpanya. Isa itong sasakyang isinilang sa diskarte ng Pilipino. Kapag bumili ka ng kotse ngayon, ang choices mo lang kadalasan, white, black, gray, tapos. Pero ang jeepney, bahala ka. Gusto mo may agila, may kabayo, may mukha ni Elvis Presley? Go! May nakasulat na God knows who does not pay? O kaya basta driver, sweet lover? Normal lang. Parang Facebook profile ang jeepney. May sariling personality, may sariling kwento. At minsan, mas makulay pa kesa sa reunion ng buong angkan. Hindi mo kailangan tingnan ng plaka. Alam mong jeep yun. At kapag may foreigner na nakakita nito, automatic, Pilipinas. Subukan mong isipin ang Pilipinas ng walang jeep. Parang adobo na walang toyo. Pwede, pero parang may kulang. Bago dumami ang MRT, bago dumami ang ride-hailing apps, jeepney na ang nagsisilbing lifeline ng milyong-milyong Pilipino. Papasok sa trabaho, papasok sa eskwela, papunta sa palengke, pauwi galing date na hindi naging successful. Kahit umuulan, kahit baha, kahit traffic na parang walang katapusan, biyahe pa rin. Kaya nga maraming nagsasabi, hindi lang ito pampasaherong sasakyan. Isa itong gumagalaw na bahagi ng araw-araw na buhay ng Pilipino. Pero, aminin na natin, kahit gaano natin kamahal ang isang bagay, darating ang panahon na kailangan din itong magbago. Maraming jeep ngayon, mas matanda pa kesa sa Eraserheads. May ilan, 3 o 4 na dekada ng bumabiyahe. Habang tumatanda, lumalakas ang usok, tumataas ang maintenance, at hindi na rin pumapasa sa modernong safety standards. Kaya ipinakilala ang modernization program. Mas malinis, mas ligtas, mas komportable, maganda sa papel. Pero sa totoong buhay, hindi ganun kasimple. Dahil ang tanong ng maraming tsoper, hindi naman libre ang bagong jeep. Saan namin kukunin ang pambili? At doon nagsimula ang isa sa pinakamainit na usapin sa transportasyon ng Pilipinas. Darating ang araw na baka mas marami na ang modern jeep kesa sa traditional. Normal lang yun. Lahat naman ng technology nagbabago. Pero sana, habang ina-upgrade natin ang makina, huwag nating kalimutan ang kasaysayan. Dahil ang jeepney ay hindi lang bakal, hindi lang gulong, hindi lang diesel. Isa itong paalala.
na may mga pagkakataong ang pinakamagandang imbensyon ay hindi nagsisimula sa malalaking pabrika. Minsan, nagsisimula lang sa isang taong tumingin sa lumang jeep at nagsabing, "Sandali, parang may future pa to ha." At mula ron, isinilang ang sasakyang naging simbolo ng buong bansa. Sa bawat jeep na nakikita natin bumabiyahe, may sakay itong higit pa sa mga pasahero. Bit-bit nito ang kasaysayan, diskarte, pangarap, at milyong-milyong kwentong Pilipino. Kaya sa susunod na sumakay ka ng jeep, isipin mo, hindi ka lang bumabiyahe, sumasakay ka rin sa isang piraso ng kasaysayan.